Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito ng bugson ang ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Region 1 inirekomenda ang mga magandang lokasyon ng silkworm plantation. Nasabing ahensya aminado na kulang pa ang supply ng silk sa Rehiyon 1. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Imbinsa-binsa ti Philippine Fiber Industry and Development Authority Region 1 nga importante launay ti lokasyon ti silkworm farm tapno pamintas ti panagdakkel dagiti taraken a silkworm. Ti silkworm ket isu ti maususar iti panagaramid ti tela a silk wenno seda ket dakkel ti demanda daytoy iti merkado. Kinulaan ni Fiber Development Officer 2 Fed Donato anasken at ti may establisar a silk plantation ket adayo kadagiti tobacco farm gaputa mabalin a makaapektar kadagiti taraken dagiti may spray karayto mula. Malaksi iti detoy rumbang mat nga dayupay tinasong plantasyon iti naasok a lugar, factory ken kalsada. Malagi detoy balakad pay ti PhilFIDA Region 1 ano sumrek iti ayan dagiti silkworm ket liklikan nga ag sigarilyo wenno nakainom. Mabalin ngamin kunana makaapektar dagitoy kadagiti iggas. Ti silk nga aggapo iti nasaong nga iggas ket isu ti maarami da tela kadagitay punda, bed sheets, kortina ken daduma pay. No pay aminado ti PhilFIDA nga basit pay supply ti silk dito Region 1, rason nga guguting-gutan na dagiti manalon nga agmula ti mulberry, abata ti variety na nga isu ti pagpakan kadagiti silkworms. Mani po dito syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, 8 bayan sa lalawigan ng La Union, pinagkalooban ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng ambulansya mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Naipaay iti Baknotan La Union ti may isang patient transport vehicle manipod iti Philippine Charity Sweepstakes Office na PCSO. Indaulwan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ti turnover ceremony anga iti mauawagan kas Malacanang of the North ti ili ti Paway Ilocos Norte idi Kalman Setyembre 11. Personal nga inawat ni Baknotan Mayor Divine Fontanilla tinaso nga ambulansya kadwana ni Municipal Health Officer Dr. Andy William Mendoza, Midwife Lorena Bravo, kina Sanitation Inspector Mervin Alminiana. May sa ti Baknotan kadagiti 60 a lokal a gobyerno manipod iti naduma-duma a probinsya. Ken iti 8 manipod iti La Union anapili a maipaayan iti nadakamat a lugan a kangrunan a maaramat iti panangipaay iti serbisyo iti salunat. Enyabkas ti lokal a gobyerno ti Baknotan ti panagyaman manda iti presidente iti raytoy a suporta a naipaay para iti ilida. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Mahigit 1,400 mga magulang ng senior high school students sa lalawigan ng Eastern Samar tumanggap ng financial assistance mula sa pamahalaan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Pinangunahan ni House Minority Leader o 4-Piece Party List Representative Marcelino Libanan ang distribution hinayuda pinansyal ng mga kaganakan senior high school students di Eastern Samar na naglabay ng September 7. Iniimpinaagan program mga tulong eskwela program ng Administrasyon Marcos. Diin sobra 1,400 nga mga benepisyaryo tika nga mga bungton Salcedo, Mercedes, Hernani ng General MacArthur ang kinarawat intag 3,000 pesos nga ayuda. Sigun kang Congressman Libanan, importante nga pitadang gobyerno para masuportaran ang mga estudyante nga nanira pamilya at tubangan han mga ayat at pangiskwelahan. Kung may nunumduman Agosto 30, halig patuman han national government ang simultaneous launching
Hantulong Eskwela Program. Diin 5.28 billion pesos nga ayuda pinansyal ang igindistribuyer ha 1.32 million nga mga kaganakan senior high school students ha iba-iba nga parte han nasod. Mula sa Borongan City, Daisy Lalosa Bilizar para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod, kababaihan sa lungsod ng Maasin Southern Leyte, isinailalim sa pagsasanay sa paggawa ng kandila. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jevic Epis. Ang dakbayan sa Maasin sa probinsya sa Southern Leyte padayon karon sa pagpangita og pamaagi aron makatabang sa katawhan labi na sa mga asosasyon nga dunay alternatibong panginabuhian. Niadto ni aging simana ang Office of the City Social Welfare and Development nga gipaunahan ni Jade Maturan Bistudio, CSWDO, nagpahigayon og livelihood skills training on candle making. Ana sa 20 ka miyembro sa association sa Barangay Asuncion Women's Group sa Barangay Asuncion ang nakatagamtam sa naasoy nga libreng skills training. Matod ba ni Bistudio nga dugay rang nag-request ang naasoy nga Women's Association para makakat-on unsaon paggama og kandila nga mo'y plano nilang sudlong negosyo sa grupo. Nahimong trainer si Peter Aroy nga taga Barangay Libog, din usa kini ka negosyante sa kandila. Sila si sangguniang panlungsod member Attorney Margarita Bantog, Committee Chairman on Children and Women, o SP member Los Biminda Rosete, Committee Chair on Social Services. Dako og pasalamat sa Asuncion Women's Association nga ningkamot para makahimo og usa ka panginabuyan nga makatabang sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya. Gipasalig usab sa opisyal nga andam kanunay ang city government sa pagpanguna ni Mayor National Nico Mercado sa pagpangita og pamaagi og pondo para makatabang pa sa mga asosasyon sa dakbayan. Gikan sa Southern Leyte, Jevic Epis para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jevic Epis mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Product Development and Marketing Strategy Training isinagawa ng Department of Agriculture o DA Region 10. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Training para sa product development ug marketing strategy ang gipahigayon sa Department of Agriculture Regional Field Office 10. Tubong din nga matabangan ang mga farmers cooperatives and associations dinhi sa reyon para sa product marketability. Ubos kini sa Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program. Gitambungan kini sa mga leader ug representante sa lain-lain nga farmers cooperatives and associations nga dunay existing value-added products sa tiwa nga mo-improve ang ilang product branding, packaging, labeling ingon man ang overall marketability. Importante among kalihukan sa pag-generate sa brand awareness alang sa customer relationships. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga, 4,000 benepisyaryo ng Tupad Program sa Zamboanga Peninsula, isa sa ilalim sa oryentasyon ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 9. Narito si Shirley Espino para sa balita. Ay ponibaho na orientasyon kung 4,000 mga benepisyaryo dahil tulong panghanabuhay sa ating disadvantaged, displaced workers o tupad program dahil Department of Labor and Employment o DOLE 9 na Zamboanga Peninsula. El orientasyon amo parte dal mag-aktibidad kay ay kondusi como uno dal mag-aktibidad dal handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat kay ay kondusi mañana Setyembre 13. El aktibidad ay kondusi na 4 magalugar na rehiyon kay ay diskuti acerca el occupational safety antes sila trabaha y otros pa.
Fuera con el orientación hay conduce también el pagada con el cerca 9,000 mga beneficiario na rehiyon que alcanza na total de más de 36 milyon de peso. Desde aquí na RP Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. 4 na syudad sa Caraga na kasama sa 63 lugar sa Pilipinas na binigyang parangal sa 2024 Lunsod-Lunsad na bigyan ng pondo ng Department of Trade and Industry o DTI na naglalayong palakasin ang creative hubs. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. 4 ka mga syudad sa Caraga Region ang swerteng nahatagag pundo ug technical support sa Department of Trade and Industry diin mukabat sa 5.6 million pesos ang natunol sa DTI Ilawom sa Lunsod-Lunsad project niini. Kini ang mga syudad sa Surigao, Bislig, Bayugan ug Butuan. Sumala pa ni Banawi, Corvera, Corato tigpamaba sa DTI Caraga. 2 milyones ang nadawat sa Bislig City ug nahatagag katumanan ang paglusad sa Lunsod-Lunsad pabibo sa Baywalk. Dinhi dunay mga pasundayag sama sa Tinoy-an Sayaw Festival, art contest, ingon man nightly events gikan September 9 taman September 18. 2 milyones usab ang nadawat sa Butuan City diin karong September 13 to November 13 ipasigarbo ang Trophy Sculpture Design Competition ug ang Balanghay Independent Film and Theater Festival. Ang Bayugan City nakadawat sa 935,000 pesos samtang ang Surigao City midawat sa 699,000 pesos ug sila usab mohimo sa ilang kinaugalingong creative activities sama sa arts and crafts exhibits, poetry competitions ug cultural performances. Nanukad sa Dakbayan sa Butuan, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan, kauna-unahang Microelectronics Laboratory sa Mindanao, formal nang itinurn over sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Formal nga gi-turn over sa Philippine Linked and United Solutions Incorporated o PLUS sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology o MSU-IIT ang unang microelectronics laboratory sa Mindanao nga nagkantidad og dulaan 4 milyones pesos niadtong Biyernes September 6. Matud ni MSU-IIT Chancellor Professor Attorney Alizedni Ditukalan, tumong nini nga ipatubang ang mga engineer graduates sa microelectronics industry aron matubag ang tanang teorya o practice lamang. Mingon usab si MSU-IIT Center for Integrated Circuit o IC Design Head Professor Jefferson Hora, kini aron mapakita nga adunay katakos ang mga inhinyero sa MSU-IIT sa pagpauswag sa front-end sa microelectronics sa IC design. Gipasiug daw sab ni PLUS President Hideki Takamatsu ang industriya ug propesyon sa semiconductor sa natad sa electronics engineering sa modernong henerasyon aron madugangan pa ang gidaghanon niini. Hinumduman nga gihisgutan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga target sa Pilipinas nga makaproduce og kapin 100,000 ka semiconductor engineers ug technicians sa tuig 2028 aron mapalapad ang high technology nga industriya sa nasod. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.